practice. We will Isa sa give our napagkasunduan resources. ng 11 kongresistang bumubuo sa impeachment prosecution panel, ipasabpina ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa 7 articles of impeachment laban sa bise, ang pagkakaroon umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara ng lahat ng kanyang yaman sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa impeachment, maski naman po sa mga regular court. Kasi ang impeachment po, ang isa lamang po sa mga exemption sa bank secrecy law. Paano naman kung biglang magbitiw ang bise habang isinasagawa ang paglilitis? Kung assuming for the sake of argument siya po ay nag-resign in advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty which is yung disqualification. Dahil ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang neto yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief which is yung disqualification. Marami na raw mga abogadong nagboboluntaryong tumulong sa impeachment prosecution panel. Kung kailan naman pwedeng idaos ang impeachment trial, nanindigan ng ilang impeachment prosecutors na pwede itong gawin kahit nakareses ang Kongreso. It's not a matter of minamadali or what, no? Ang amin kasing appreciation dito ay this is a constitutional duty that we need really to address. So whether may election or wala, it is my humble submission that we need to proceed right away. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating konstitusyon, yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. Pero siyempre, respetuhin po natin kung ano po ang kanilang opinion dito. Pero wala namang nakikitang problema ang mga impeachment prosecutor kung tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial. I wish to submit na ang impeachment court po is like any other court na kapag nabakante, just like nagkaroon ng changes in the personality of the Senate, what you will just do is to continue kung saan nagtapos yung previous sitting impeachment court judges. Sa tingin din ni Senate President Francis Escudero, sa susunod na Kongreso na magsisimula ang paglilitis. Kailangan pa raw kasi aprubahan ng plenaryo ang impeachment rules at pwede lang yan magawa sa June 2 kapag nag-resume ang sesyon. Saka palang uusad ang pre-trial proceedings. Kaya ayon kay Escudero, pagkatapos na ng sona ng Pangulo sa July 21, masisimula ng impeachment trial. Ang dami pang gagawin bago yung actual impeachment court ay kinakailangan umupo at dinggin ng anumang bagay. At sa loob ng 6 na araw, maski na 30 araw, baka hindi pa matapos yun. Yan yung sinasabi ni Senator Coco, ang ating minority leader na in-interview niya na 10 days, 10 days, 10 days, 10 days. Ubus na yung June 30 eh. Wala rin nakikitang problema si Escudero kung tatawid sa 20th Congress ang impeachment. Pero anumang desisyon na ng 19th Congress, pwede raw baguhin ang mga mambabatas na mahahalal sa 20th Congress. We will cross the bridge when we get there because at any point in time, dahil tumawid nga, the new Congress can always vote to withdraw the impeachment complaint. Ito ang unang beses na mangyayari ito. May karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung ano ang tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.